Nagsalita si LeBron James after ng game-winning layup for Team USA. Ginagawa ni LeBron ang lahat para ma-ensure ang dominance ng Team USA, at he was deep in his bag nitong weekend. After hitting the game winner, laban sa South Sudan, inamin niya na mas gusto niyang matested sa court sa isang blowout ng 30, 40, o 50 points. SA was favored ng 43.5 puntos, ngunit pagkatapos na pumasok sa second half na may double-digit na deficit, ang panganib ng isang upset ay nasa all-time high kay James at sa mga crew. Sa kabutihang palad, si LeBron ay nag-step up bilang hero of the night, drop a team-high 23 points, kabilang ang game-winning layup. Si LeBron, sa edad na 30 ay naging star of the show para sa Team USA ngayong taon. Bilang ang pinaka-most seasoned and accomplished player on the team, siya ay papasok na bilang de facto leader. Ngunit sa pagitan ng kanyang performance at ng kanyang mga USA teammates sa pagdedeklara sa kanya bilang best player sa koponan, tila tinutupad pa rin ni King James ang kanyang legacy bilang isa sa mga the greatest players in the history of the game. Ito ang type of stuff na ginagawa niya sa loob ng mahigit 20 taon at ginagawa niya ito para sa Lakers last season na may average na 25.7 puntos, 8.3 assist, at 7.3 rebound bawat laro sa 54% na shooting. Kahit papaano, kahit na sa isang koponan ng best players in the world, several of which are over 10 years younger, si James pa rin ang kailangang manguna sa kanila sa victory, at siya ang taong nilalapitan nila when the game is on the line. Sa kabutihang palad, naihatid ni LeBron ang game-winning play, at ito ay isang patunay ng kanyang brilliance, at walang takot sa court. Siyempre, hindi ito ang performance na inaasahan ng Team USA. Para sa isang koponan na puno ng mga NBA superstar, expected to roll ang South Sudan, and get through the exhibition stage, without any hiccups. Bagamat nagawa nilang manalo, ito ay sa pamamagitan lamang ng single point, at iminumungkahi nito na ang grupong ito ay mayroon pa ring kailangang gawin bago nila maabot ang kanilang full potential sa court. With so much fuss being made recently about the decline of USA basketball, ang pagkatalo ngayon ay maaaring magdulot ng some panic sa mga Amerikano, ngunit ang US ay hindi pa rin natatalo sa ngayon, ang kanilang imahe bilang the best in the world ay maaaring manatiling buo. Dahil wala na ang mga exhibition games, magkakaroon ang Team USA ng susunod na 8 days, upang maghanda para sa actual tournament, na magsisimula sa isang laro laban sa Serbia sa 28. Bagamat maaaring magdulot ng malaking banta si Nikola Jokic sa frontcourt ng USA, ang pagsasama ni Joel Embiid, ay dapat makatulong upang mabigyan sila ng sagot sa kanyang skill set bilang post scorer, passer, at playmaker. Siyempre, kasama ni LeBron James, ang Team USA ang may ultimate weapon, at tila kahit ngayon, pagkatapos ng 21 taon, nobody can guard the man when he's truly feeling it. Ngayon ay isa lamang example kung gaano ka-incredible ang kanyang laro at kung paano niya laging alam kung paano gawin ang right play sa any circumstances.